gold day everyone. So daily analysis for gold tonight. So lahat ng mga nag-aabang kay gold at saka nakasell gabi, congratulations. For this session, sa New York session, tingnan natin yung mga levels ng ni gold. Oops. Wala si Okay. Right. So, si gold nauntog na sa resistance niya. So, kahapon, meron tayong resistance dito sa 2052. So, markahan natin siya para so, the psychological level doon is the 2050. Okay. Yun. So, meron kang dito last time kagabi. So, this is the Asian and the pre-London volume na binasag naman nung breakdown kahapon ni London. Right? So, looking at that one, ito yung malakas na psychological level 2050. Binasag niya since Asian volume lang nag-hold. Then hanggang 2032. So ito, i-confirm pa to if this is a solid support. But for now, this is your solid support. Okay? So magiging support yan for the meantime. Yan, kasi nabuo yan during high volume time. 'Di ba? So meron kang high volume support dyan. So the 2030 is your another high volume psychological level. So ano yan, confirm yan dito dahil may overlapping na no, so significant yung presyo na 2030, right? So ngayon, nangyari kay gold is during the Asian, tinulak niya pataas and then tested the 2050 resistance. So malakas yung resistance ng 2050. Why? Because this is the resistance nung nag-break to. 'Di ba? So this is a London volume na break. Ito yung binrake niya. So this is a London volume na break. So it would act as a resistance. So yung mga nag-sell dito sa 2049, congratulations, 'di ba? At meron na kayong around $3 to $4 na profit. So bakit ba hindi magano 'yan? Magtatagos. Bakit hindi magandang i-breakout 'yan? Because it's a London session. Hindi siya mag-breakout since London session malakas volume pero hindi magbe-breakout dahil walang catalyst. Okay, what's the catalyst? News, mga ganon. But also, tandaan nyo yung oras na in-approach niya to. It's around 5 or 6, na around 5 to 6 p.m. So kung natatandaan nyo dun sa ano natin, sa support and resistance na temporal precision na video, andun yung proper timings, 'di ba? So, i-review nyo 'yun kung hindi pa napanood. Andun yung proper timing kung kailan magpo-pullback, magre-retrace yung galawan ni gold. So, pinlat ko doon, may oras doon. So, i-timing nyo na lang sa sunod. Okay, so sa mga nag-sell dito sa 2049 kasi na-confirm na mayroong resistance diyan. Congratulations. Ayun, tutuloy-tuloy na. And it will retest sana, mag-retest dito. But if ito mag-hold tong ano na to, yung New York na closing or the Asian volume kung mag-hold is hindi natin alam. So may high impact news mamaya sa Forex Factory. Tingnan nyo yung ADP non-farm tsaka unemployment claims. So hindi muna ako nagbabasa ng mga fundamentals ngayon. More on technicals lang yung aking convictions dito at mga kuan sa sa mga TA. Right? So, meron kang high volume support here sa New York na wala pang test. So, hopefully ma-retest niya yung 2030. And the high impact news, pagpabor sa US, it could break this 2030 level and ma-retest naman tong another high volume support here sa 2020 na level. Okay, so for now, yung 2050 is your resistance. So, kung hindi pabor sa US yung news mamaya, it could break that 2050 psychological level at bumalik dito sa 2050, 2060 na 2060 to itong ano na to, itong high volume na resistance dyan. Okay? So, ang makakabasag lang sa resistance na to is a catalyst. So, yung catalyst natin is high impact news. But, meron pang NFP bukas. So, maybe kung aangat siya ulit, baka bukas na yon. Or,
babasagin niya to, baka bukas na rin. Okay, so abang-abang lang kayo sa range na to ngayong gabi. So hope na may nakuha kayo dito sa ano natin daily analysis and gold luck sa mga trades nyo ngayong gabi.